Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Maraming nakatingin sa kanila, natawa ang ibang thugs. May bagong target si Yoel. Ang hot ng dalawang iyon. Napakaganda ng taste ni Yoel. Nag-usap-usap ang ilan sa kanila, medyo nahiya si Yoel. Hindi pa siya nabibigo na makuha ang kahit na sinong babae. Kung hindi siya magatagumpay ngayon ay magiging kahiyahiya ito para sa kanya. Dahil doon ay kumuha ito ng beer at hinablot si Queenie. Sabi ko naman sa'yo, ikaw ang type ko kaya kung hindi ka inom kasama ko, huwag mo nang isipin na makaalis. Hindi kumurap si Queenie, hinablot niya pabalik ang kanyang kamay at nandidiri at nasusuklam na tiningnan ang lalaki. Ang kapal ng mukha mo. Kilala mo ba kung sino ang asawa ng pinsan ko? Si Daryl Darby. Ma-pride nitong sabi. Noon ay sobra itong kinakabahan kapag nangyayari sa kanya ang ganitong sitwasyon. Pero alam niyang may kapangyarihan si Daryl na mapayo ko pati ang mga artista, kaya madali nitong matatapos ang isang maliit na thug. Ano? Daryl Darby. Nagulat sila. Sino siya? Makapangyarihan ba siya? Napakunot si Yoel. Bahagya itong tumino, hindi nito kilala kung sino si Daryl Darby. Pero confident at nakakatakot ang aura ni Queenie. Isa rin bang thug si Daryl? Iniling nito ang kanyang ulo. Ayaw niyang mapahamak kung sakaling makapangyarihan si Daryl. Tumawa ito at sinabing, "Ok sige, iwan ko na kayong dalawa." Nang nakaalis na ito, nagtinginan sina Lily at Queenie dahil sa gulat. Ganun na ba kalakas ang kapangyarihan ni Daryl? Sapat na ang pangalan nito para mapatalsik ang isang tao? Nag-cheer si Queenie, yay! Lily, napakaswerte mo. Bayani natin si Daryl. Natawa na lang si Lily. Hindi nila napansin na mayroong babae na naka-heavy makeup sa gilid ng bar, at nakatingin ito sa kanilang dalawa. Ang babae ay si Jean Sander, isa siyang miyembro ng Imi sect. Isa rin siyang alagad ng Abbess Mother Serendipity. Kahit na late na siya sumali sa sekta, isa siya sa paborito ng Abbess at alam niya na gustong patayin ng Abbess si Daryl. Inilabas nito ang kanyang phone at tinawagan ang second senior sister dahil walang phone ang Abbess Mother Serendipity. Kaya kailangan mong dumaan sa second senior sister kung gusto mo siyang makausap. Sister, bilis, ibigay mo ang phone kay Master. Nasa bar ako at narinig ko ang pangalan ni Daryl Darby. Saan? Tanong ng Abbess. Tutok ang pagsunod nito sa mga ginagawa ni Daryl, pero laging nasa Hexad ang talunang iyon. Ang Hexad School ay binuo ng 6 Orthodox sects, mayroon siyang elder, at hindi niya ito pwedeng patayin doon. Natuwa ito nang magkabalita kung nasaan si Daryl. Mabilis na sinabi ni Jean, sa tingin ko ay kapatid niya ang babaeng nakipagaway sa bar. Kapatid ito ni Daryl at hindi si Daryl mismo. Napakunot ang Abbess Mother Serendipity, bahagya itong nabigo. Nagsalita ito, antayin mo ako dyan, maya-maya lang ay nariyan na ako. Kunin mo muna ang kapatid niya, saka paano ka nakapunta sa ganyang lugar. Ipinagbabawal para sa mga alagad ng Imi sect ang pumunta sa mga lugar na gaya nito. Piling tahimik si Gian sa pagpasok, dahil malinaw ang palatuntunan ng kanyang master na ang mga miyembro ng Imi sect ay ipinagbabawal pumunta sa entertainment centers gaya ng bars o KT centers. Master, hi, hindi po ako pumasok, nasa entrance lang ako. Pagsisinungaling ni Gian. Tumango ang Abbess Mother Serendipity, katanggap-tanggap. Lagi mong tatandaan, bilang isa sa Orthodox sects, ay hindi tayo maaaring pumasok sa mga lugar gaya nito kailanman. Maya-maya lang ay nandyan na ako. Naiintindihan ko po, Master. Napahinga ng malalim si Jean matapos ang tawag, bumalik na ito sa bar. Nakarami na rin ng inom sina Lily at Queenie, nang mag-alas 2 ay pumunta sa washroom si Lily. Nag-scroll si Queenie sa kanyang phone habang nag-aantay kay Lily. May pumasok na babaeng makurba ang katawan at may hawak na whisk, hindi mabasa ang taimtim at maganda nitong mukha. Kasing gaan ng buhok ang mga hakbang nito, para siyang lumulutang na divine figure. Siya si Abbess Mother Serendipity. Tumahimik ang lahat. Agad na tumahimik ang buong bar pagkapasok niya. Umaapaw ang aura nito, napahinto rin ang DJ sa pagpapatugtog. Nakatitig ang lahat sa Abbess Mother Serendipity. Ha ha ha! Nabasag ang katahimikan nang nagtawanan ang ilang thugs. Ha ha!
Hayop! Pumupunta na rin sa mga bar ang mga Abbes. Talaga nga namang nagbabago na ang mundo. Haha! Nakakarinding marinig ang kanilang mga tawa. Nakasuot ng long dress ang Abbes Mother Serendipity, hindi niya isinuot ang kanyang taoist robe at nakababalang ang buhok nito. Ang kakaiba lamang ay may hawak siya whisk na nakapagpakilala sa kanya bilang Abbes. Yoel, talaga ngang nagbago na ang mundo, isang exotic na Abbes. Haha, nakisali ang isa pang thug. Hindi nagsalita ang Abbes Mother Serendipity. Ngunit mayroong death wish si Yoel Fisher, may kasama itong isang thug at nakangiti nilang nilapitan ang Abbes at tinukso ito. Abbes, gusto mo bang makasama ako ng isang gabi? Nararamdaman ko na parang matagal na kitang kilala at willing ako na. Smack! Nagbigay ng mga eleganteng sampal ang Abbes Mother Serendipity. Lumipad sa hangin si Yoel at ang isa pang thugs na parabang cannonballs. Namilipit ang dalawa dahil sa paglipad ng higit 20 meters bago bumagsak sa sahig. Sumuka rin sila ng dugo at mariing ipinikit ang mga mata dahil sa sakit na naramdaman. Gasp! Natulala ang lahat at napatitig sa Abbes Mother Serendipity nang hindi kumikisap ang mga mata. Walang sinumang nagsalita, tuluyan din tumigil ang musika. Itinaas ng Abbes Mother Serendipity ang magkabilang gilid ng kanyang labi at nagtanong, Jean, nasaan sila? Ang nakatayo sa likod ng Abbes na si Jean ay humakbang palapit at itinuro si Queenie. Master, siya ang nagsabi na asawa ng kapatid niya si Daryl. Tumango ang Abbes ay nilapitan si Queenie. Sandali niya itong tinitigan at tuluyang nagsalita ng may neutral na tono, ikaw, sumunod ka sa akin. Nagulat si Queenie, nanginginig ang mga kamay nito dahil sa napakalakas na presensya ng Abbes, mayroong kakaiba rito. Kakaiba talaga si Daryl. Kahit na ang elite na gaya ng Abbes ay kilala siya. Nakangiting nagtanong si Queenie, Abbes, kaibigan niyo po ba si Daryl? Kaibigan. Biglang nagdilim ang magandang mukha ng Abbes. Paano ko magiging kaibigan ang lokong yun? Malamig niya itong tinanong, si Daryl ba ang asawa ng kapatid mo? Inosenteng tumango si Queenie, opo siya nga. Maganda ang trato niya sa akin. Magaling, mabuti kung ganun. Tumango ang Abbes. Smack! Nahimatay si Queenie nang bigla siyang sampalin ng Abbes. Jean, kunin niyo siya. Nag-instruct ang Abbes Mother Serendipity gamit ang ibang tono bago ito umalis ng bar. Mansyon ng Darby. Gabi na pero puno pa rin ng tao ang hall. Nakaupo sa gitna si Drake Darby, madilim ang ekspresyon ng mukha nito at may bakas ng pagkalungkot. Nakatayo sa dalawang linya ang nasa gilid ng mga anak ng Darby. Nakapasa ang nakatatandang Darby at umusbong ang reputasyon ng kanilang pamilya sa Donghai City. Magkakaroon sila ng meeting para pag-usapan ang hinaharap ng kanilang pamilya. Nandito ang Abbes Mother Serendipity. Pag-anunsyo ng isang tao na nasa labas. Nakita nila ang makurbang katawan ng Abbes sa entrance. Mabilis na tumayo si Drake para batiin ito at yumuko, greetings, Abbes. Tumango ang Abbes bilang pagkilala at bahagya itong tumawa, Mr. Darby, patawarin mo ako sa bigla kong pagbisita. Late na, bakit hindi pa kao nagpapahinga? Nadama ba kayo sa gulo dahil sa hayop na Daryl Darby? May pagka-guilty ang tunog ng boses nito dahil siya at ang mga miyembro ng EMI sect ay sandaling na malagi sa Darby at mapagbigay ang mga ito sa kanila, kaya gusto ng Abbes na makabawi. Ilang araw na ang nakalipas nang namatay sa galit ang nakatatandang Darby dahil kay Daryl. Agad na pinatay ng Abbes si Daryl kung alam lang niya na sasali pala ito sa elixir competition kahit na alam niyang binabali na niya ang mga palatuntunin. Hindi na sana mamamatay ang nakatatandang Darby kung naunang mapatay si Daryl, punong-puno ng pagsisisi ang Abbes Mother Serendipity. Mapait nang umiti si Drake at saka nagsalita, siguro ay isang biro para sa inyo ang aming pamilya dahil nagkaroon kami ng isang talunan. Pinagpapawisan ito sa loob-loob kahit nakita ang ngiti sa mukha nito. Bakit nandito ang Abbes? Matagal nang sumali sa Eternal Life Palace sect ang pamilya Darby. Mula sa EMI sect ang Abbes Mother Serendipity. Mabubunyag at mabubunyag rin ang sikreto nila kung ipagpapatuloy nila ang koneksyon sa Abbes. Hindi maaari. Ang nakatatandang Darby ang nagsisilbing pinagkakapitan ng buong pamilya noong buhay pa ito, pero si Drake na ang sasalo ng mga pagsubok at responsibilidad.
Anong gagawin namin kung malalaman ng Abbess na sumali kami sa Eternal Life Palisect? Papatayin niya ba ako? Laging kinakabahan si Drake sa tuwing maiisip ito. Hindi napansin ng Abbess ang pagbabago sa ekspresyon ni Drake. Mariin itong nagsalita, Mr. Darby, mayroon ako kung ideya kung paano makukuha si Daryl Darby para tulyan na natin siyang mawaksi. Ano? Nagulat ang lahat ng Darby bago pa lumabas ang motibasyon sa mga mukha nito. Kita ang pag-asa sa mga mata si Drake, masaya rin ang mukha nito, ano yon? Sa katunayan ay naiinis na ito kakaisip kung paano mapapatay si Daryl. Simple lang kung attack sila kay Daryl, ang problema ay mayroon itong Dax. Nagumiti ang Abbess ang pumalibot ang mga mata nito sa hall bago sabihin ang kanyang ideya. Nahuli ko ang kapatid ni Daryl kanina lang, alam kong malapit sila sa isa't isa. Maaari nating ipag-alam na kinidnap natin ang kanyang pamilya at paniguradong voluntaryo siyang lalapit sa atin. Isang magandang ideya. Kakaiba talaga ang Abbess Motor Serendipity. Nakangiti ang kabataang Darby. Tumayo si Florian at curious na nagtanong, Abbess, nasaan ang kanyang kapatid? Bahagyang kumaway ang Abbess at dinala ng dalawang alagad ng Emmy sect si Queenie. Wala pa ring malay si Queenie at nakatali ang buong katawan nito. Tiningnan ito ng mga Darby bago magtinginan at nagbigay ng makahulugang ngiti. Hindi ko inakalang ganito kaganda ang kapatid ni Daryl. Go! Napalunok si Florian nang makita si Queenie. Lagi naman itong may binabalak sa iba at talagang na-excite siya nang makita si Queenie, napakaganda nito habang nakatali. Nakaramdam siya ng arousal dahil sa nakita. Ama, hayaan niyo ako ang magkulong sa kanya. Pagkausap kay Drake nang tumayong si Florian. Sige, bilisan mo. Tumango si Drake at tumingin sa Abbess para magpasalamat. Salamat, Abbess. Tumango ang Abbess bilang pagkilala, ipagkakalat na naming ang balita bukas para mapapunta si Daryl, agad natin siyang papatayin. Tumayo si Yumi at mahinhing nagsalita, Abbess, kayo na po ang bahala kay Daryl kapag pumunta siya para sa kapatid ng asawa niya. Isa kayong kagalang-galang na tao kaya kayo ang bayani ng henerasyon. Siyempre. Nagsisilbing punong suporta ng Emmy sect ang aming master, isa siya sa pinaka-naiba sa 6 sects. Ma-pride sa sabi ni Jean. Siya ang pinapabura ng Abbess bilang pinakabatang miyembro dahil sa taglay nitong talion. Inilabas ni Yumi ang kanyang cellphone para mag-send ng text kay Florian, isang maikli at diretsong text. Bilisan mo bumalik, huwag kang gumawa ng katawa-tawang ideya. Hindi magiging maganda ang kalalabasan niyan kapag wala ka pa dito sa loob ng 3 minut. 5 minuto na ang nakalipas nang umakyat si Florian para ikulong si Queenie. Paniguradong mayroong itong mga nakakadiring ideya sa pagboboluntaryo para ikulong si Queenie dahil napakatamad nito. Kilalang kilala ni Yumi ang kanyang asawa. Bakit ba ako nagpakasal sa walang kwentang to? Mahigpit na tinali ni Florian si Queenie sa pribadong kwarto ng Darby. Hindi maaaring pumasok sa kwartong ito dahil doon nag-cultivate ang nakatatandang Darby, hindi na nagamit ang kwarto mula noong pumanaw ito. Excited si Florian habang tinitingnan si Queenie mula ulo hanggang paa. Habang tinitingnan niya ito ay mas lalo siya nakaramdam ng thrill. Haha, hindi ako makapaniwalang may napakagandang kapatid si Daryl. Sandali, kapatid siya ng asawa ni Daryl, di ba? Ibig sabihin ay hipag ko siya. Napalunok si Florian. Tulog ang magandang dilag, hulog ng Diyos. Ang lahat ay nasa hall, kaya walang aakyat dito sa pribadong kwarto, hindi maaaring mapalampas ang ganitong pagkakataon. Pinagkuskus nito ang mga kamay dahil sa excitement, inabot nito ang shirt ni Queenie. Buzz! Nag-vibrate ang phone niya na nasa kanyang bulsa. Sinong nag-text sa akin? Nagalit si Florian dahil sa interrupsyon at chinek ang kanyang phone para makita ang text mula sa kanyang asawa. Sigh. Napabuntong hininga si Florian at hindi na itinuloy ang balak dahil sa warning ng kanyang asawa. Natatakot siya sa kalalabasan ng kanyang gagawin. Mukhang hindi ako makakapagsaya kasama ang magandang dilag na ito ngayong gabi. Bumulong si Florian habang tinatali si Queenie sa pilar bago tuluyang umalis. Papalabas and asana ito ng pribadong kwarto nang biglang mag-vibrate ang phone, galing ito sa phone ni Queenie. Mabilis na lumapit si Florian para tingnan ang phone nito, nagulat siya. May text mula sa kanyang pinsan. Nag-send ng maikling text si Lily rito, nasaan ka Queenie?
Nagdikit ang mga kilay ni Florian at inalog ang ulo nang makita ang text. Naalala niya ang sinabi ng Abbes na ipagkakalat nila ang balita bukas tungkol sa pagkidnap dito para mapalapit si Daryl. Pero hindi pa ito ang oras kaya napagdesisyonan nitong ilagay muna sa ligtas si Lily. Nagreply ito at ginaya ang pagtitext ni Queenie, "Hindi ako babalik mamaya, nakasalubong ko ang kaibigan ko at sa kanila ako tutuloy mamaya." Nang sandaling iyon ay hawak ni Lily ang kanyang phone, habang kinakabahan ang ekspresyon ng mukha nito sa entrance ng Night View Bar. Hindi na niya nakita si Queenie mula noong bumalik siya galing washroom. Pwede namang nabaliw lang siya habang nagsasaya, at walang pake sa kahit anong bagay, nakakainis. Natanggap nito ang reply galing kay Queenie, at napahinga ng malalim, kumalma ito. Okay lang siguro siya kasi nagreply naman siya sa akin. Isang pasaway na babae, pwede naman niya akong antayin na bumalik galing washroom, bago sumama sa kaibigan niya. Ibinalik ni Florian ang phone sa bulsa ni Queenie, at tuluyan nang umalis ng pribadong kwarto. Nagmamadali ito dahil tumatakbo ang oras, sigurado ito na makakakrinig siya ng pagalit ng asawa mamaya dahil natagalan siya. Halos tapos na ang Abbes Mother Serendipity sa diskurso tungkol sa mga detalye ng kanilang plano na huliin si Daryl kinabukasan nang biglang dumating si Florian. Nagbigay si Florian ng pagsisigurong ngiti kay Drake, "Ama, kinulong ko po siyang maigi, hindi siya makakaalis." "Mabuti." Tumango si Drake bilang pagkilala. Tumayo ang nakangiting Abbes, "Mr. Darby, mas gumagabi na kaya kailangan ko nang umalis. Papapuntahin naming dito si Daryl Darby bukas ng gabi dahil kailangan kong dumalo sa Lion Slaughtering Conference as umaga. Paniguradong importante ang conference na ito dahil hindi niya kayang palampasin." Ngumiti at tumango si Drake, "Nasa iyo na ang lahat ng plano, magbibigay ng buong suporta ang pamilya Darby sa lahat ng maging desisyon mo." 3 oras na. Nakakamangha ang kalangitan ng gabing iyon dahil sa buwan at napakaraming bituin. Sa kabilang banda, takot na takot si Queenie sa loob ng pribadong kwarto nang dumilat ito at nagkamalay. Nagulat ito nang mapagtantong nasa loob siya ng pribadong kwarto na may bato-batong pader. Sinubukan niyang gumalaw pero napansin niyang hindi siya makagalaw kahit 1 pulgada dahil nakatali siya, sobra itong natakot. "Nasaan ako?" Biglang may mga yapak na narinig mula sa pinto. Napakalakas ng mga yapak dahil tahimik ang mansyon ng Darby sa kagitnaan ng gabi. Creak! Mabagal na binuksan ang pintuan. Nagpanik si Queenie habang nakatingin sa lalaking nakasuot ng sports apparel, mabagal itong naglakad habang madilim ang ekspresyon sa mukha. "Ito si Jackson, Tim." Inipon ni Queenie ang buong tapang niya at nagtanong kahit na natatakot ito, Sino kayo? Bakit niyo ako kinulong?" Tahimik siyang tiningnan ni Jackson at tinanong, "Sino si Daryl Darby sa'yo?" Nabanggit ng Abbes Mother Serendipity na kapatid ni Daryl ang babae. Alam ni Jackson na walang kapatid si Daryl. Nabuo ang tapang ni Queenie nang banggitin nito ang pangalan ni Daryl at ma-pride na nagsalita, "Siya ang asawa ng kapatid ko." Hihi! Nagdilim ang ngiti ni Jackson nang marinig ang sinabi nito. Natuwa si Queenie sa pag-iiba ng ekspresyon ni Jackson, nagsalita ito, "Ano? Natatakot ka na ba ngayon? Pakawalan mo na ako kundi ay bubugbugin ka ni Daryl. Alam mo ba kung gaano siya kalakas? Pakawalan." Umasin ang ekspresyon ni Jackson, "Proud ka ba na asawa ng kapatid mo si Daryl?" "Ito ang opinyon ko, sa tingin ko ay isa siyang halimaw." "Hindi pala, mas malala pa siya sa pagiging halimaw. Lagi niyang tinuturing na parang kapatid si Daryl pero ni-raid niya ang asawa nito. Napakahalimaw." Kita ang kaba sa mukha ni Queenie, at sumigaw para depensahan si Daryl, "Hindi ako pumapayag na pagsalitaan mo siya ng ganyan. Mabait siyang tao, kayo ang masasama." Slap! Lumapit si Jackson at binigyan ng malakas na sampal si Queenie. Nanginig si Queenie, kitang-kita ang mga marka nito sa pisngi. Nakaramdam siya ng pagka-violate dahil sa tila na suusnog na sakit na nararamdaman. Tinitigan siya ni Jackson at suminghal, "Mabait na tao. Hindi siya dapat naging tao. Wala kang ideya kung paano sinira ng halimaw na yon ang buhay ko. Pinagmukha niya akong maliit sa pamilya Darby, sinira niya ang lahat. Halos nagro-roar na ito na parang halimaw, nirap niya ang asawa ko sa unang gabi ng aming kasal, ginalit niya rin ang sarili niyang lolo, dahilan kaya ito namatay. Isa siyang halimaw. Halimaw.
Hindi nakagalaw ang buong katawan ni Queenie dahil sa gulat habang hindi makapaniwalang nakatitig ito kay Jackson. Malakas nitong iniling ang ulo, nagsisinungaling ka, pinapahamak mo siya. Hindi niya magagawa yun. Huwag mo na siyang ipahamak. Isa siya sa pinakamababait na taong nakilala ko. Mariing isinara ni Jackson ang kanyang mga kamao, sasabihin ko ulit, isa siyang halimaw. Hindi lamang ang pamilya Darby ang nakakalaam, pero pati na rin ang buong Donghai City. Maaari kang magtanong-tanong at malalaman mong hindi maganda ang reputasyon niya. Mas lalong namaos ang boses nito kasi sigaw. Nabigo si Queenie, sunod-sunod na tumulo ang mga luha nito, huwag ka nang magsalita, hindi ako naniniwala sa'yo. Hindi mo siya pwedeng pagsalitaan ng ganyan. Hindi ako papaya. Huwag ka sakin magalit, sa kanya ka magalit. Malamig ang pananalita ni Jackson. Pagtapos ay itinapon niya ang sarili kay Queenie na tila madman. Sa Hexad School, sumunod na araw. Buhay na buhay ang Hexad School dahil Lunes at maraming estudyanteng pumasok para sa kanilang mga klase. May balitang dumating at agad na kumalat sa buong Donghai City na ang Lion Slaughtering Conference at gaganapin sa Hexad School. Nag-uusap ang lahat patungkol sa kaganapan dahil sa Golden Leod na si Zion Featherstone na nadakip ng Six Sects. Mayroon 4 na Guardian Kings ang Eternal Life Palay Sect, ang pinakamatanda ay ang Golden Lion na si Zion. Ang kanyang posisyon ay nasa ibaba ng Sect Master at Chester Wilson, ang Military Advisor. Nakikita bilang archvillain ang Golden Leon dahil isang kulto ang Eternal Life Palay Sect. Isang selebrasyon sa komunidad ang balitang nahuli ito. Ang pinakamahalaga ay ang bali-balitang nakasanib ang Supreme Mystery Scripture sa Zion. Curious ang lahat sa lugar ng Scripture matapos itong mahuli. Hindi mabilang na cultivators ang nagdesisyong dumalo sa Lion Slaughtering Conference. Isang napakalaking stage ang pinangalan ng Judgment Stand ang nakaset up sa sports field. Hel-helera ng mga upuan ang nakapalibot sa stage, halos wala ng bakante. Naroon din ang halos lahat ng estudyante na nagbubuo ng itim na crowd mula sa malayo. Isang napakagandang tanawin para sa kahit sinong nakatingin. Maliban sa mga estudyante, nakaupo sa bleachers ang mga miyembro ng Six Sects. Mayroon ding dos-dosenang mga sekta ang naroon maliban sa Six Sects, kabilang narito ang Iron Palms, Giant Wallace, Begats Sect, at marami pang iba. Mayroong hindi bababa sa 100 tauhan ang bawat sekta na dumalo sa Lion Slaughtering Conference. Puno ang field ng libo-libong tao na nag-aantay at excited na magsimula ang conference. Nagmamadaling pumunta si Daryl sa school, nagulat ito nang makita ang pangyayari sa field. SHT! Napakaraming tao ang dumalo sa conference. Bumulong si Daryl habang nakatingin sa gilid. Isang makurbang babae ang nakatayo sa entrance ng school, nakasuot ito ng puting bestida at mukhang maganda at charming. Ito si Catherine Keith. Daryl. Nagliwanag ng mukha ni Catherine dahil sa saya habang nagdadakad ito suot ang kanyang heels. Hindi na mapigilan ni Catherine ang kanyang depression at mga mararamdaman, mahinahon itong nagsalita, Daryl, sa wakas ay nandito ka na. Dala mo ba ang resumption pill? Umagang-umaga ay naroon na siya, nag-antay siya ng mahigit sa 1.5 oras. Hindi mapigilan ni Daryl ang kanyang pagkagulat nang nagsalita ito, opo, nandito. Kinuha nito ang pill at inilagay sa pad ni Catherine. Kaya ba siya nag-aantay sa entrance, ay dahil nag-aalala siya na baka hindi ko ibigay ang resumption pill. Nakakatawa si Catherine, haha. Mabilis na kinuha ni Catherine ang pill at inilagay sa kanyang bibig. Hindi napigilang magtanong ni Daryl, malaking conference ba ang Lion Slaughtering Conference? Pinag-uusapan ito ng lahat habang papunta ako rito. Ngumiti at casual na sumagot si Catherine, syempre, isa sa high-rank members ng Eternal Life Palay Sect si Zion Featherstone. Maraminig na matay dahil sa kanya. Kaya naman malaking bagay ang mahuli siya. Bukod sa Six Sects ay dadalo rin ang dos-dosenang ibang sekta. Tumango si Daryl, hindi niya inakalang maimpluwensyang tao sa komunidad ang lolo ni Evelyn. Nagkagatlabi si Catherine at maingat na nagtanong, Daryl, isa lang ba ang dala mong resumption pill? Simple ang naging sagot ni Daryl dahil na-distract siya sa Lion Slaughtering Conference, yeah. Malalaki ang hakbang nito habang patungong field. Nagpadyak ang naiinis na si Catherine bago niya ito sundan. Nagsimula na ang Lion Slaughtering Conference.
Nakita ni Daryl ang kanyang mga kaklase, naghanap sila ng maupuan. Tumabi rito si Catherine. Hindi mapakalma ni Daryl ang kanyang emosyon na nararamdaman habang nakatingin sa engrandeng senaryo na nasa kanyang harapan. Tumingin ito sa mga manood at napatigil. Nakaupo sa pangatlong hanay si Sir Newman, kasama ang iba nilang mga kaklase, katabi nito ang pamilyar na anyo, agaw pansin ang mahabang maroon na buhok nito. Ito si Evelyn Featherstone. SHT. Execution ng kanyang lolo ang Lion Slaughtering Conference. Pero matapang siyang naroon. Bumulong sa sarili si Daryl at iginilid ang ulo kay Catherine. Miss Catherine, sino ang babaeng katabi ni Christ? Ang mga seats dito ay para sa klase natin, bakit may nakaupo sa sitting area natin? Mayroon din siyang maroon na buhok, hindi ba't pinagbabawal ng school ang mga estudyante na kulayan ang kanilang buhok? Sinadyang lakasan ni Daryl ang kanyang boses, dahilan para mapatingin ang mga kaklase kay Evelyn. Galit siyang tiningnan ni Evelyn. Kung sa bagay ay guilty ito sa pag-upo, dahil para lamang ito sa mga estudyante. Kaswal na sumagot si Catherine, kaibigan siya ni Christ. Walang klase ng araw na yon dahil sa Lion Slaughtering Conference, kaya naman maaaring magdala ng kaibigan ang mga estudyante. Nanahimik si Daryl at tumitig kay Evelyn habang tumitindi ang kanyang galit. Naisip nitong tulungan si Evelyn na hugasan ang mga paa sa calf kapag nakita niya ito. Mas binabagabag siya ng clip na kinuha ng kanyang kaibigan at inupload sa internet. Nag-viral ito. Nakakadiri. Nagbigay ng malamig na tingin si Evelyn bago ituon ang atensyon sa judgment stand. Sa katunayan ang sobra ang kaba nito ng mga sandaling iyon. Sinugod ng 6-6 ang kanya lolo, habang nasa labas ito 2 araw na ang nakalipas. Binagyan nila ito ng trio poison, ang lason na mayroong kamandag ng vipers, centipedes, at scorpions na may epektong panghihina ng katawan ng tao. Habang mag-isa at nalason ito, inatake siya ng dosenang elites mula sa 6-sect, tuluyang natalo at nahuli si Zion. Ilang araw nang nag-iisip si Evelyn ng plano para mailigtas ang kanyang lolo pero nabigo lang ito. Wala siyang ibang nagawa kundi sundan si Circe sa Lion Slaughtering Conference para maghanap ng pagkakatao na mailigtas ang kanyang lolo. Makikita ang determinasyon sa mga mata ni Evelyn. Ito na ang kanyang huling pagkakataon para iligtas ang lolo. Kailangan niya itong magawa kahit ano pa ang mangyari, ito na lang rin ang natitira niyang pamilya. Halos puno na ng elites ang mga upuan, pamilyar ang mukha ng ilan sa mga ito. Naroon ang chairlady ng Jiangnan Elixir Association na si Ophelia Lane, nakaupo sa bandang likod nito ang daang-daang Elixir Masters mula sa association. Naroon ang elder ng ME sect, ang Abbess Mother Serendipity na may daang-daang alagad na nakaupo sa bandang likuran nito, kabilang na si Megan Castello. Nakakainis naman. Nakakainis para kay Daryl ang makita ang Abbess. Nakaupo sa bleachers ang iba pang elites. Miss Catherine, anong clans ang naparito bukod sa 6 sects? Curious na tanong ni Daryl. Bahagyang ngumiti si Catherine at sinagot ang tanong nito. Marami pang ibang organisasyon at sekta ng cultivators sa komunidad bukod sa 6 na major sects at 2 kulto. Pero hindi kasing lakas o kasing sikat ng 6 sects ang ibang sekta. Ang ilan sa mga ito ay mayroong mahabang history, lalo na ang Beggars sect, Hall of Swords, Island of Peach Blossom, at daan-daan pang iba. Pero dosena lamang sa mga ito ang inimbita sa conference dahil sa limitadong upuan. Gayunpaman, mayroong daang-daang libong tao ang naroon at puno na ang mga upuan. Matindi ang emosyon ng Daryl matapos magpakilala ni Catherine. Napagtanto niyang napakaraming sekta at organisasyon ng cultivators. Tahimik na napasinghal si Daryl, hindi na niya matago ang kuryosidad. Tumingin ito sa paligid at napansing kakaiba ang bihis ng elites ng komunidad. Ang iba rito ay nakasuot ng Mandarin jackets sa ibabaw ng mahabang robes, ang iba naman ay nakasuot ng Ming Dynasty na damit. 2 sa mga elite ang pinakanakakuha ng mga atensyon. Ang isa sa kanila ay si Stephen Simmons, ang Six-Fingered Legend, ang head ng Beggar sect. Ang isa naman ay si Linda Holt, ang Lady of the Island ng Peach Blossom. Old-fashioned ang aura ni Stephen dahil nasa 80s na siya at seryoso ang pagkakuba nito. Malinis siyang tingnan kahit na ang kasuotan nito ay gawa sa mga basahan. Tingnan siya ni Daryl, namangha ito sa pagdalo sa conference kahit na matanda na. Sa kabilang banda, mas nakakuha ng atensyon si Linda.
Nasa edad 18 lang ito, mukha siyang fresh at pino sa suot niyang yellow silk na bestida, agaw pansin ang mahaba nitong silver na buhok. Usap-usapang naging silver ang buhok nito dahil sa naging cultivating method niya noon, nagmukha siyang kakaiba sa kanyang buhok. Isang middle-aged na lalaki na nakasuot ng Taoist robe at may kalmadong anyo ang naglakad sa judgment stand at nagsalita gamit ang makapal nitong boses, katahimikan. Rinig sa buong school ang kanyang boses, kahit na wala itong hawak na mikropono. Malinaw na mayroon itong solid na internal energy. Agad na itinuon dito ng lahat ang kanilang atensyon. Bumulong si Catherine, Daryl, di ba't nabanggit mo na gusto mong makita ang principal? Siya ang nagsasalita ngayon sa stage, ang pangalan niya ay Graham Potter. Nagulat si Daryl sa kanyang loob na pangibabawan ito ng emosyon. Tiningnan niya si Graham. Ito ay level 5 martial marquis, katulad ng Mother Abbess Serendipity. Isang hakbang na lang ang layo nito sa pagiging martial saint. Napalunok si Daryl. SHT, sa ganitong punto ay hindi ko na siya makukuha kahit napalakasin ko pa ang sarili ko. Nagmasid si Graham sa paligid at nagpatuloy, binabati ko kayong lahat. Ako si Graham Potter, ang principal ng Hexad School. Gaganapin dito ang Lion Slaughtering Conference. Kung bakit sa Hexad School gaganapin ang conference, sigurado akong mayroon na kayong sagot riyan. Nagpatuloy si Graham sa bawat salita, binuo ng Six Sex ang school para pangaralan, at ikultura ang mga batang may talent para sa Six Sex. Kaya naman ang bawat estudyanteng nakaupo rito, ay posibleng maging hinaharap na elite ng Six Sex. Ito ang dahilan kung bakit dito gaganapin ang public execution para kay Zion Featherstone. Gusto naming malaman ng lahat na hindi maganda ang kahihinatnan ng mga kulto. Tanging ang Six Sex ang makakapagbigay ng hustisya. Napakalakas na palakpakan ang narinig matapos nitong magsalita, estudyanteng naantig at nadala sa mga salita ng principal. Nakaupo ang nanggigigil na si Evelyn. Namumula ang mukha nito at kitang-kita ang galit sa kanyang mga mata. Sino kayo para sabihing nasa panig kayo ng hustisya, pero dosena sa inyo ang nang-ambush sa lolo kong nag-iisa, ginamitan nyo rin siya ng dirty tactic para lasunin. Nakakadiri kayo. Sandaling nagpatuloy ang palakpakan. Nag-antay si Graham na humina ito bago nagpatuloy, hindi lang ang execution ni Zion Featherstone ang indikasyon ng kabutihan ng Six Sex, mayroon pang ibang rason. Tahimik ang lahat ng manonood at nakatingin ang mga ito kay Graham, nag-aantay na magpatuloy. Mapang-asar nang umiti si Graham at nagpatuloy, laging mayroong balita na may 7 Supreme Mystery Scriptures sa mundo, at na kay Zion Featherstone ang isa rito. Supreme Mystery Scriptures. Nagalit ang manonood nang marinig iyon. Alam ng lahat na maaaring kang mamuno sa mundo pagtapos makolekta abif lahat ng 7 Supreme Mystery Scriptures, at intindihin ang mga sikretong nakakabit dito. Pero wala pang nakakagawa noon matapos ang libo-libong taon dahil halos imposible para sa isang tao ang makolekta ang 7 scriptures. Tumaas ang magkabilang gilid ng labi ni Graham at itinaas niya ang boses. Ilang araw nang kinukwestiyon ng Six Sex si Zion Featherstone tungkol sa scripture pero nangako itong hindi niya sasabihin kailanman kung nasaan ito. Para sa lahat ng nandito, kung mayroon kayong lakas ng loob para hanapin ang scripture, ay mapapasa inyo na ang execution ni Zion Featherstone sa Lion Slaughtering Conference. Isa pa, mapapasa inyo rin ang scripture. Wow! Nagdulot ng ingay ang kanyang mga salita. Mga sigawan ang narinig matapos na yung sabihin. Ako na ang gagawa niyan. Siguradong akong kaya ko siyang questionin. Ang lahat ay nanggigigil na sumigaw. Tahimik na napangiti si Daryl dahil sa mga nangyayari. Mukhang naroon ang mga sekta para sa scripture. Tumango ng may kasiyahan si Graham, sige, dahil gustong gawin ng lahat ang execution ni Zion Featherstone, magkakaroon tayo ngayon ng kompetisyon. Ito ay magiging simpleng one-on-one. Ang mananalo ay mananatili habang matatanggal naman ang matatalo, maaaring makilahok ang lahat. Ang huling mananalo ang gagawa ng execution ng Golden Leon. Gaspi. Nagdulot ng isa pang kaguluhan ang kanyang mga salita. Principal Potter, hindi po patas yun. Tumayo ang head ng Black Dragon Sect at malakas na nagsalita, ang mga maliliit na sekta gaya naming ay hindi kasing lakas ng Six Sects. Kahit na ako, ang head ng Black Dragons, ay umaaming hindi ganun kalakas ang aming puwersa, at paniguradong ang Six Sex ang mananalo sa kompetisyon.
Kahit magtanong-tanong kayo, sino dito ang may lakas ng loob na matalo kayo, Mother Abbess Serendipity, o di kaya ang Master Reed mula sa Shaolin Sect? Tama! May tumayo na namang middle-aged na lalaki sa kabilang dulo, dahil inimbita ng Six Sects ang napakarami sa atin para sa conference, kailangan niyong maging patas. Paano naman kaming mga maliliit na sekta, paano kami mananalo sa one-on-one competition? Katahimikan, katahimikan. Magalang nangimiti si Graham sa mga kritiko at nagpatuloy, magiging patas kami. Paano kung gumawa ako ng palatuntunan? Ang mga may edad hindi lalampas sa 25 lang ang maaaring sumali. Katanggap-tanggap na ba ito para sa inyo? Sigurado akong ang bawat sekta ay mayroong batang miyembro, hahayaan nating sila ang makipaglaban. Patas na ba ito? Mas mainam, nag-usap-usap ang mga miyembro ng maliliit na sekta at tumango. Ang mga batang kalahok ay napuno ng excitement nang marinig ang bagong palatuntunan dahil may tsansa silang patayin si Zion Featherstone. Hindi na mahalaga kung mahanap pa nila ang scripture, ang mananalo ay paniguradong magiging sikat pag napatay nanto si Zion Featherstone. Nagliwanag ang mukha ni Sirs at hinawakan nito ang kamay ni Evelyn. Evelyn, hindi lalampas sa 25 taong gulang ang maaaring sumali. Mayroon ka ng pagkakataon para iligtas ang lolo mo. Wala sa mga kabataan ang magiging malakas na kalaban mo. Tumango si Evelyn. Siya ang mayroong pinakamataas na rank sa kabataan bilang level 3 Master General. Kakakultivate niya lamang ng Immaculate Girl Scripture. Sigurado siyang walang makakatalo sa kanya maliban sa Martial Marquis level. Bahagyang ngimiti si Graham at nagbilin, dalhin dito si Zion Featherstone. Narinig ang ingay ng kadena mula sa stage. Natahimik ang lahat at tumingin sa judgment stand. Curious ang mga ito kung paano magtatapos ang isa sa 4 na Guardian Kings mula sa Eternal Life Palay Sect. Bilisan mo ang lakad. 2 alagad mula sa Wudang Sect ang nakahawak kay Zion, at naglalakad ang mga ito papunta sa judgment stand. Nawala ang kadakilaan ni Zion bilang Golden Lion. Nakalok ng heavy metal na kadena ang mga binti nito, magulo rin ang kanyang buhok. Balot ng dugo ang buong katawan nito, at kasing putla ng papel ang kanyang mukha. Hindi siya mukhang malakas na elite, dahil na rin sa garalgal nitong paghinga. Pero nanatili ang bangis sa mga mata nito. Maraming nabigo sa lagi nito, maraming nagbuo na manonood, ang iba ay mapang-asar pang sumipol. So, ito ang Golden Lion. Wala namang espesyal sa kanya. Hindi pinansin ni Zion ang mga nakatingin na manonood at tiningnan lamang nito si Graham at ang elites mula sa Six Sects. Suminghal ito, sino kayong mga kasuklam-suklam na tao para tawagin ang sarili niyong gumagawa ng tama? Naglagay kayo ng trap noong hindi ako handa at inatake ng dosenang kalalakihan. Hindi ba kayo nahihiya sa mga sarili niyo? Nang sasaling iyon ay nabalot si Zion ng lumabas na nakatagong galit niya. Kung sa bagay ay nawala ang kanyang posisyon pati na rin ang kanyang dignidad. Nag-iba ng tingin ang mga elite ng Six Sects dahil sa mga salita ni Zion. Hindi sila proud sa kanilang ginamit na method para mahuli si Zion. Sarkastikong tumawa si Zion nang mapansin nitong hindi sila makaisip ng isasagot. Walang bakas ng takot sa mukha nito nang bigla siyang sumigaw, wala na ba kayong masabi? Kayo, ang sinasabing mabubuting sekta, nahuli nyo ako dahil gusto nyo ang volume ng scripture. Mas gugustuhin ko pa itong sirain kaysa mapasa inyo. Torture inyo ako hanggat gusto nyo, o patayin nyo na lang ako. Wala akong pagsisisihan sa naging buhay ko. Maapekto ang kanyang mga salita. Naantig si Daryl sa mga sinabi nito, kita ang respeto sa kanyang mga mata. Hindi niya inakalang ganito katapang at katatag ang lolo ni Evelyn. Malinaw na mas mababa ang kaalaman ng mga taga Six Sects kung ikukumpara dito. Bahagyang nanginig si Evelyn ng papaiyak na ito. Mamasa-masa ang mga mata nito at durog ang puso para sa kanyang lolo. Naglakad si Graham sa judgment stand at mabilis na inabot ang mute acupoint ni Zion. Kailangan niya itong patigilin para protektahan ang reputasyon ng Six Sects. Ibaba niyo siya sa stage, malamig na utos ni Graham, bago lumakad papunta sa gitna ng stage. Klinaro nito ang kanyang lalamunan at nagpatuloy, sigurado ako na nakikita niyong lahat kung gaano katigas ang Golden Lion. Kung sino mang mananalo ay siyang papatay sa kanya. Hindi na natin patatagalin pa, simulan na natin ang kompetisyon. Nagpatuloy ito, kailangan ko lamang gumawa ng disclaimer.
Hindi friendly match ang mangyayaring kompetisyon, walang palatuntunan sa labanan, at ipagpapa sa Diyos natin ang lahat ng buhay. Sa kasamaang palad, natural lamang ang kamatayan ng kalahok kaya naman huwag nang sumali ang mga takot mamatay. Maaari nang umakyat sa entablado ang mga kabataang nais ipakita ang kanilang lakas. Tumahimik ang lahat, gustong sumubok ng mga kabataang miyembro, ngunit walang gustong mauna. Ako na ang mauuna. Malaking lalaki ang bumasag ng katahimikan at umakyat ito sa entablado. Magulo ang buhok nito at mukha siyang madungis, malinaw na miyembro siya ng Beggars Gang. Magalang niyang itinaas ang mga kamao sa manonood, ako si Sawyer Cameron mula sa Beggars Sect. Sino ang makakalaban ko? Isang matipunong lalaki ang naglakad mula sa Kunlun Sect. Tumalon ito sa hangin at nakarating sa harap ni Sawyer, magalang itong ngumiti at ipinakilala ang sarili. Ako si Aaron Tanner mula sa Kunlun Sect. Nakatingin ang lahat sa dalawa. Nararamdaman ng lahat na ang galing sa Kunlun Sect na si Aaron ay isang level 4 master. Samantalang ang mula sa Beggars Sect na si Sawyer ay naitagong maigi ang kanyang aura, kaya walang nakakaalam kung gaano ito kalakas. Hula ng mga manonood ay hindi ito mas malakas kaysa sa isang master base sa edad nito. Ngunit nagbigay ng makahulugang ngiti si Sawyer nang tingnan nito si Aaron mula ulo hanggang paa. Tigilan mo na ang kahibangan, papaya akong mauna kang tumira, hindi ako titira pabalik. Ano? Tiwala si Sawyer kaya pinauna na niyang tumira si Aaron. Namangha ang lahat. Namumulasag alit ang mukha ni Aaron dahil na insulto ito. Suminghal ito, huwag mo akong sisisihin pagtapos nito, ikaw ang may death wish. Naglabas ito ng battle seer Y at sumibol ito sa hangin na parang bala, bago umatek papunta kay Sawyer gamit ang kanyang mga kamao. Itinuon ito ang buong atensyon sa iisang suntok. Madali lamang para dito ang hatiin sa gitna ang isang malaking puno. Thump! Malakas na tumama kay Sawyer ang suntok pero nanatili itong nakatayo at hindi man lang gumalaw kahit kaunti, para siyang bato. Ano? Kita ang pagbabago ng ekspresyon ng mukha ni Aaron nang nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang braso. Tumingin ito sa baba para makita ang nadudurog nitong kamao. Ah! Sumigaw ito sa sakit, hindi siya makapaniwala nang tiningnan niya si Sawyer, habang takot ang kanyang ekspresyon. Dragon Conquering Method. Ito ang ultimate skill ng Beggars Gang na nakakapagpalakas ng depensa ng tao. Nangangailangang maging sobrang talentato ng isang tao para makultivate ang method na yon, walang nag-akalang kaya ito ng may hindi magandang anyo na si Sawyer. Ngumiti ng masama si Sawyer, nagamit mo na ang tsansa mo, ngayon ako naman. Pagtapos ay tinulak niya ang kanyang palad sa dibdib ni Aaron. P50. Hindi agad nakailag si Aaron, natulak na ito bago malakas na bumagsak. Agad itong nahimatay, walang nakakaalam kung buhay pa ba ito. Gasp! Walang nag-akalang ganito pala kalakas ang isang miyembro ng Beggars Sect. Napahinga ng malalim ang lahat dahil sa gulat. Kinunot ni Daryl ang kanyang noo, namangha ito. Mukhang mayroong mga nakatagong talent sa Lion Slaughtering Conference, nakakagulat makita ang nakaka-interes na laban kahit nakakasimula pa lamang ng kompetisyon. Mabilis na nagpunta ang ilang miyembro ng Kunlun Sect para kunin si Aaron. Nalugod si Sawyer habang nakatingin ito sa mga manonood. Sinong susunod? Alam nitong ang kalabang kasing level niya, ay hindi siya kayang saktan kahit kaunti dahil sa napakalakas nitong depensa mula sa Dragon Conquering Method. Nagtitinginan ang lahat ng may pag-aalangan ng tumango si Catherine. Isang napakabatang mandirigma. Hindi ako makapaniwalang natutunan niya ang skill na yon sa murang edad. Guys, sino sa inyo ang kumpiyansang matatalo si Sawyer? Tanong ni Catherine. May pag-aalangang umiling ang Class 16. Napakalakas na kalaban ni Sawyer, paano kung mapatay niya ako? Suminghal si Daisy Palmer at bahagyang tumawa, Miss, di po ba level 1 Master General na si Daryl? Siya na lang po ang palabanin niyo, natalo niya si Mr. King. Nagtawanan ang buong klase. Kumawala ang isang ngiti mula sa labi ni Catherine. Naroon siya noong naglaban si Daryl at Xavier King. Alam nito ang rason kung bakit nanalo si Daryl ay dahil na-distract si Xavier matapos nitong hindi matamaan si Daryl. Kaya naman ginamit ni Daryl ang pagkakataon upang sunggaban ito at umatek para manalo. Sigurado si Catherine na hindi ito matatalo ni Daryl kung hindi lang ito umatak nang hindi inaasahan.
Hindi dapat pumunta sa entablado si Daryl dahil wala nang magbibigay ng resumption pill kay Catherine kung mamamatay ito. Napakagat ng labi si Catherine nang maalala nito ang resumption pill. Nag-abot ito ng bote ng tubig kay Daryl. Daryl, tubig. Hindi na kailangan, magpapa-foot massage na lang ako, kaswal na sabi ni Daryl. Ano? Namula si Catherine, naroon ang lahat ng kanyang mga estudyante, kaya paano niya ito mabibigyan ng foot massage? Mamaya. Mamaya sa office, okay. CJ. Timango si Daryl habang nakatingin pa rin sa entablado. Sa puntong iyon, umakyat ang isang miyembro ng pamilya Xiaoyao at kinausap si Sawyer, Fabian Travis mula sa pamilya Xiaoyao, narito ako para sa hamon. Ngumiti si Sawyer. Level 5 Master General. Please? Hindi na nagaksaya pa ng oras si Fabian, umikot ito at sinuntok si Sawyer. Pero napakahina at lambot ng suntok. Natawa si Sawyer. Hindi ka pa ba kumakain? Hala! Isa palang talunan si Fabian, napakahina niyang sumuntok. Kaya nga. Tumango ang mga manunood. Bang! Nagtama ang kanilang mga kamao, mabilis na nagbago ang aroganteng ekspresyon ni Sawyer. Naramdaman nitong hinigop ni Fabian ang kanyang inner energy nang magdikit ang kanilang mga kamao. Nawala ang halos isang katlong enerhiya nito. Energy draining method. Wow! Ito ang special teknike ng pamilya Xiaoyao, ang energy draining method, sigaw ng isa sa mga manonood. Kakaibang teknike ang energy draining method na sinasanay ng pamilya Xiaoyao. Ang focus nito ay hindi ang pag-atake sa kalaban, pero ang paghigop ng kanilang inner energy. Mahihigop ng kanilang katawang ang enerhiya para mapalakas ang kanila skill. Malamig na nagbigay ng malaking ngiti si Fabian nang kunin nito ang pagkakataon para sipain sa tiyan si Sawyer. Napasigaw ito sa sakit habang parolyong bumaba sa entablado. Sobra itong nanghihina at hindi na halos makatayo. Salamat! Nagbaw si Fabian habang nakatayo ito sa gitna ng entablado. Mabagal nitong pinalibot ang mga mata. Mapapansin ang intensyon nito kahit na hindi siya nagsalita, nag-aantay siya ng kalaban. Napalunok ang mga manunood. Kung sino man ang hahamon dito ay paniguradong mahihigop ang inner energy at mapupunta kay Fabian, manghihina sila para makasurvive pa. Sino ang matapang natanggapin ang hamon? Nang walang pumunta sa entablado, mayabang na nagsalita si Fabian, Mr. Potter, kailangan na yata nating magpataw ng oras para dito. Kapag wala pa rin kalaban sa susunod na 5 minute, ako na ang tatanghaling kampiyon. Hindi naman ako pwedeng mag-antay habang buhay, di ba? Isang maskuladong lalaki ang tumayo at nagsalita, huwag kang masyadong magyabang, kailangan mo pang manalo. Hinahamon kita. Sumugod sa entablado ang maskuladong lalaki, pero nahigop ni Fabian ang lahat ng enerhiya nito sa loob lang ng 10 minuto, dahilan ng pagkahimatay nito. Oh, no! Baka sa mukha ng lahat ang pag-aalala. Nagplano ang ilang kalalakihan na hamunin si Fabian sa entablado, pero napagdesisyonan nilang hindi ito ituloy. Hindi natatalo ang energy draining method. 3 minuto ang lumipas nang walang bagong kalahok, malapit nang i-anunsyo ni Graham ang kampiyon nang biglang tumayo si Evelyn at mahinhin pero matigas na nagsalita, ako ang lalaban. Evelyn, hinatak ito ni Sirs at nag-aalalang nagsalita, makapangyarihan siya, at ikaw. Inantala ito ni Evelyn bago man niya matapos ang sasabihin. Huwag kang mag-alala Circle, normal na tao lang siya. Lumundag ito at magandang lumapag sa entablado na tila paro-paro. Wow, napakagandang makita. Nakay Evelyn ang atensyon ng lahat ng kalalakihan nang makarating ito sa entablado. Kakaiba ang facial features nito at mayroong perpektong hugis ng katawan, talagang hindi mo mapipigilan ang sariling maakit dito. Pero maroon malalim at madilim na enerhiyang nakabalot sa magandang dilag na ito. Natawa si Daryl nang makita nito si Evelyn na nasa entablado. Ngumiti si Fabian habang nakatingin kay Evelyn. Wala kang laban sa akin, magandang dilag. Bakit hindi na lang kita bigyan ng yakap pagtapos ay maaari ka nang umalis sa entablado? Hindi ko gustong masira ang isang napakagandang dilag. Ako. Slap! Bago pa man ito matapos ang mga sasabihin, ay nakatanggap ito ng malakas na sampal mula kay Evelyn. Hindi ginamit ni Evelyn ang kanyang inner energy kaya hindi ito panduruga. Nagkulay scarlet red ang mukha ni Fabian,
Galit ito dahil sa ideyang sinampal siya sa harap ng maraming tao. Pagtapos ay sumuntok ito gamit ang energy draining method. Hindi gumalaw si Evelyn, nanatili itong nakatayo nang suntukin ito ni Fabian sa balikat. Wow! Sa puntong iyon, naglabas si Fabian ng malamig na hininga. Ginamit nito ang energy draining method para mahigop ang inner energy ni Evelyn, pero naging sapat ito para madurog siya. Napakalakas at napakalamig na enerhiya. Nakaramdam ng lamig si Fabian, hindi niya mapigilan ang pagkagat ng kanyang mangipin kaya naman wala itong masabi. Iyon ba ang pure feminine method? Nakaramdam ng sobrang takot si Fabian. Tama siya. Nag-cultivate si Evelyn ng pure feminine method mula sa Immaculate Girl Scripture. Anong nangyari? Hindi ba makagalaw si Fabian? Hindi sigurado ang mga manonood sa kung anong nangyari. May nakapalibot na yelo kay Fabian, nagyelo ito. Sobrang namangha si Daryl kay Evelyn. Nagamit niya ang malamig na inner energy para matalo ang energy draining method ni Fabian. Napatango rin si Graham. Bihirang makakita ng isang takentadong batang babae na may napakalakas na cold inner energy. Bang! Itinaas ni Evelyn ang kanyang kamay at sinuntok sa dibdib si Fabian. Thump! Namutla ang mukha ni Fabian nang bumagsak ito patalikod. Nabasag at nagkalat sa entablado ang yelong nakapalibot sa kanyang katawan. Sumuka ito ng napakaraming sariwang dugo bago nahimatay. Wow! Binigyan siya ng thumbs up ng mga manonood. Nakakamangha ang kanyang ginawa. Hindi na alis ang tingin ng lahat ng kalalakihan sa kanya, hindi maipaliwanag ang pagkamangha ng mga ito. Nanatili ang hinhin nito at nagtanong, sino pa? Ako. Umakyat sa entablado ang nakaputing lalaki. Makalipas ang isang segundo ay bumaba ito ng entablado ng ilang dosenang metro, isang sampal lang ang natanggap nito kay Evelyn. Naging emosyonal ang lahat ng kalalakihan, hindi lang maganda si Evelyn, napakalakas rin ito. Ang lahat ng kalalakihan ay excited makakita ng madandang dilag sa entablado, umakyat ang 6 hanggang 7 kalalakihan sa entablado. Pero mabilis na natalo ni Evelyn ang mga ito. Sino pa? Umakyat kayo, mayabang nasabi ni Evelyn. Napakamasigasig niya. Natalo niya ang 8 lalaki, kung wala ng ibang kalaban ay masasagip na niya ang kanyang lolo. 1 minuto. 2 minuto, 3 minuto ang lumipas. Nagtinginan ang mga batang henerasyon mula sa mga grupo ng pamilya, pero walang naglakas ng loob. Maya-maya pa ay tumalon sa entablado ang isang lalaking nakaitim. Mukha itong matalino, katamtaman ang laki, gwapo ang kanyang mukha, walang makapagsasabi kung ordinaryong tao lang ba ito. Wow, napakagwapong lalaki. Tila nabaliw ang mga babaeng manonood, ang iba ay excited na napasigaw. Bahagyang pinalakpak ng lalaki ang kanyang mga kamay habang papalapit kay Evelyn. Ngumiti ito at nagsalita, napakagaling ng skills mo, magandang dilag. Bakit ka hinamon ng mga normal na lalaking ito? Hindi sila nag-iisip. Namula ang mga natalong lalaki, pero hindi sila nagtangkang magsalita. Naramdaman nila na ang lalaking nasa entablado ay at least level 5 Master General, baka isang level lang ang baba nito sa Martial Marquis. Mukha itong nasa early 20s lang, paniguradong napakatalentado nito. Kinunot ni Evelyn ang kanyang mga kilay at malamig na nagsalita, sabihin mo ang pangalan mo. Wyatt Yenus mula sa pamilya Wudang. Napakalakas ng boses nito, at ang narinig ng lahat ang kanyang sinabi. Wow! Wyatt Yenus! Ang pinakatalendadong miyembro ng pamilya Wudang sa nakalipas na 100 taon, Wyatt Yenus. Naging magulo ang kapaligiran. Tama. Si Wyatt ang leader ng kabataang henerasyon ng pamilya Wudang. Nakamit rin ito ang pagiging level 5 Master General sa napakamurang edad. Nakipaglaban na ito sa isang Martial Marquis NA mula sa Grandmaster Heaven Cult ng higit sa 3 round at hindi siya natalo. Narinig din ni Sirs ang tungkol kay Wyatt. Sa katunayan ay sino bang hindi pa nakakakilala dito? Malamig na pinagpawisan si Sirs. Nag-aalala ito para kay Evelyn dahil hindi siya sigurado kung kaya ba itong matalo ni Evelyn. Tingnan ni Wyatt ang nasa entabladong si Evelyn, ngumiti ito, napakaganda mong dilag, ayaw kong saktan ka. Huwag kang mag-alala, magiging marahan lang ako dahil nirerespeto kita bilang babae. Simulan na natin, malamig na sagot ni Evelyn.
Maaaring mukhang matalino at malakas si Wyatt, pero isa siyang flirt. Ngunit hindi naman mas mainam si Daryl dito. Ngumiti at nagbow si Wyatt. Ladies first. Hiningi mo ito, malamig na sabi ni Evelyn, at agad na sumuntok. Oh, magandang dilag, napakabagal mo. Hindi, napakahina mo. Talagang napakalakas at napakagilas ni Wyatt. Naasar pa nito si Evelyn habang sila'y naglalaban. Nagalit at nahiya si Evelyn, sinubukan ito ng sinubukan pero hindi ito gumana. Nahaharangan siya ni Wyatt sa tuwing sinusubukan niyang umatake. Namangha ang mga manonood sa galing ng mga ito. Naglalaban na sila ng higit sa 100 rounds, pero hindi pa rin nakakatira si Evelyn laban kay Wyatt. Galig at hiya pati na rin pag-aalala ang kanyang naramdaman. Malayo na ang kanyang narating, hindi niya kakayaang mauwi sa wala ang mga nagawa na niya. Ang lolo na lang niya ang natitirang pamilya niya, hindi nito kayang mabuhay kung mawawala pa ang lolo niya. Bang! Naharang nananam ni Wyatt ang kanyang atake. Nagkagat ito ng labi at kinuha ang armas. Ito ang Crescent Moon Blade. Oh, magandang dilag. Naglalabas ka na ngayon ng sandata. Ngumiti si Wyatt. Magandang dilag, nalaro na kita ng napakatagal, oras na para tapusin ito. Pagkasabi niya nito ay agad niyang pinagdikit ang mga palad at inipon ang kanyang internal energy. Pagtapos ay ibinato nito ang mga kamao ng buong lakas. Sumigaw si Evelyn, pure double slay. Biglang nagkaroon ng blades ang parehong kamay ni Evelyn at agresibong umatake kay Wyatt. Kasing bilis nito ang kidlat. Plinano ba nitong itodo ang atake? Napaisip ang lahat patungkol doon. Naramdaman ng lahat na may mas mataas na tsansang manalo si Evelyn. Pero umiling si Daryl, alam nitong matatalo si Evelyn. Kitang-kita na hindi pa nagagamit ni Wyatt ang lahat ng skills na mayroon siya. Ang tanging rason kung bakit hindi pa niya natatalo si Evelyn ay dahil gusto niya muna itong laruin. Hindi na makapapayag pang magparaya si Wyatt dahil ginamit ni Evelyn ang lahat ng kanyang skills. Totoong iniwasan ni Wyatt ang blades ni Evelyn at pinitik niya ang daliri sa blades habang umiiwas dito. Zing! Ito ang tunog ng bakal mula sa blades, halos mabitawan ni Evelyn ang mga ito, halos napatid rin ito habang napataas. Magandang dilag, malapit ka ng matalo. Malakiag ngiti ni Wyatt nang sinabi ito, mabilis itong sumugod at hinablot ang baywang ni Evelyn. Ginawa ni Evelyn ang lahat para maiwasan ito, pero nawala ang lahat ng kanyang enerhiya, kaya wala siyang nagawa, kundi hayaang hawakan ni Wyatt ang kanyang baywang. Bitawan mo ko! Galit na sigaw ni Evelyn, nakaramdam din ito ng hiya. Huminga ng malalim si Wyatt. Magandang dilag, napakabango mo. Huwag kang mag-alala, kung mananalo ako ay isasama kita sa pagpatay sa Golden Leon. Ano sa tingin mo? Hula ni Wyatt ay mapagkumpetensyang tao si Evelyn. Bitawan mo ko. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.